What's up guys? So for today's video, pag-uusapan naman natin yung 5 ways on how to be a good role model. But for this video, ang focus natin ay mga nanay. Number 1 is we have to teach by example. So kung ano yung pinapangaral natin, ano yung mga itinuturo natin sa ating mga anak na mga tamang pag-uugali, behavior, ay dapat din isinasabuhay din natin bilang mga nanay. Kung sinasabi natin, huwag kang magmura, kaya naman mga nanay, palamura naman tayo. Dapat, we have to walk our talk, ika nga, di ba? Number 2 is dapat maging conscious ka bilang mother, maging conscious ka sa iyong ginagawa, sa iyong pananalita, sa iyong pag-uugali sa bahay. Hindi naman kailangan maging ipokrito ka, but you have to be true to yourself. Kung sa tingin mo, parang may mali ako, simple ang gagawin. Change your lifestyle. Change your way of how you deal with yourself, di ba? Hindi mahalaga naman kasi diyan, bilang nanay ay gawin natin, ay ipakita natin kung ano yung tama. At ang mahirap niyan kung if you are not living with it. So, yun nga, kailangan medyo mataas yung maturity mo bilang mother ay change the way you live, as I've said, di ba? Number 3 is dapat ipakita natin yung ugali ng empathy. May mga nanay na kahit busy sa trabaho, di ba? Ako, na-appreciate ko talaga yung mga nanay. Napupunta ako sa daming lugar Every time that there are seminars, mga volunteer work sa mga community, mga nanay palagi ang andoon. Alam nyo, hindi yan basta't lang nag-volunteer ka. Alam nyo, mga mothers, tinitingnan kayo ng mga anak nyo kapag ganun kayo. Because you are showing, you are modeling the attitude of empathy. Yan. Which is yun ang isang mahalagang dapat na value na matutunan dapat ng ating mga anak. Number 4 is you have to be a good listener. Kadalasan, alam nyo, ang mga nanay talaga, ito yung mga pinaka-most reactive person at home. Hindi ka pa nga nagsisimulang magsalita, binabanatan ka na sa galit ni nanay, di ba? So, always remember, do not react, interact. Huwag tayo masyadong maging reactive, We have to be proactive in listening para natin sila maintindihan. Tsaka ka na mag-react kapag na-gets mo na lahat, Number 5, the last one is be an encourager. Alam nyo, ang nanay, between nanay and tatay, yung mga nanay ang may pinakamalalim sa pagkakakilanlan nila sa kanilang mga anak. Na mas kilala nila kanilang mga anak mas very powerful din yung nanay kapag nagbibitaw din ng encouraging words. It's really normal maybe for mothers, na yung puso niya, parang automatic nakakonekta agad sa puso ng anak. Kapag siya nagsasalita, talagang malupit yan. Deep, talagang may tama sa puso. Ikaw ay may reaksyon or opinion, please type in the comment section.